Ang forklift, na tinatawag rin na lift truck, at fork hoist, ay ginagamit upang magbuhat ng mga mabibigat na materyales sa maiikling distansya. Ito ay pinapagana ng gasolina, propane, diesel, at baterya. Nabuo ang forklift noong unang bahagi ng ika-20 siglo sa iba't ibang mga kumpanya, kabilang na ang Yale at Town Manufacturing na gumagawa ng mga hoist, at Clark na gumagawa ng mga transmisyon. Naging lumawak ang paggamit ng forklift sa buong mundo noong ikalawang digmaang pandaigdig, dahil ginagamit ito sa pag-iimbak at pagmamanupaktura ng mga kagamitan. Maraming uri ang forklift na nagbibigay ng mahalagang tungkulin sa pagbubuhat ng mga bagay, katulad sa warehouse forklift, heavy-duty forklift, rough terrain forklift, pallet jack forklift, side loader forklift, counterbalance forklift, telehandler forklift, walkie stacker forklift, order picker forklift, at reach trucks forklift. Ang lahat ng uri ng forklift ay may iba't ibang disenyo para sa mga tungkulin na ginagampanan, depende sa partikular na gawain at lugar ng trabaho. Ito ang mga pamantayan kung paano pumili ng forklift na angkop sa ating proyekto, upang matiyak na gumagana ng mahusay at ligtas. Una, kalkulahin ang lugar ng proyekto kung kaya bang patakbuhin ang forklift. Pangalawa, tukuyin ang bigat ng mga gamit sa proyekto, para malaman kung ano ang kapasidad sa forklift na gagamitin. Pangatlo, sukatin ang lawak ng espasyo sa lugar ng proyekto kung makakadaan ba ang forklift. Pang-apat, piliin ang tamang uri ng panggatong sa forklift kung kailangan ba ng gasolina o baterya. Kung ang proyekto ay nasa loob ng bodega at lugar na walang masyadong labasan sa usok ay piliin ang baterya na forklift. Pag sa labas ng bodega at lugar ang proyekto ay pwede gamitin ang gasolina na forklift. Sa Estados Unidos ay humigit kumulang 7,500 na manggagawa ang nasusugatan dahil sa forklift, at halos 100 ang namamatay taon-taon. Kaya ang kaligtasan sa paggamit ng forklift ay napapailalim sa iba't ibang pamantayan mula sa mga propesyonal na organisasyon, katulad sa National Fire Protection Association, o NFPA, Industrial Truck Standards Development Foundation, o ITSDF, at International Organization for Standardization, o ISO. Maraming salamat po sa pagpanood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, at follow sa aking channel. Violeta Informative Entertainment.